Ito si Kabayan. Taga saan ka, kuya? Cavite. Kobe beef is pinakasikat dito? Yes, and then the Wagyu. Wagyu. So kung gusto nyo matry ito guys, nandito lang to sa Coromon Market. Ikot-ikot lang kayo. And malapit on the way siya papuntang station ng tren. Okay, kakain muna daw. May certificate pa sila. Okay, good luck. Isang ganito. Isang dakot, 3,000 yen. Depende sa kung gaano kadami. Walang samaan ng loob ha, baka 3 slice lang yung madakot ko. So kung gusto nyo itong matry guys, nandito lang to sa Coromon Market. Ikutin nyo lang. Malapit siya sa may kanan dito is papuntang train station. Tapos highway na yan. So ganito siya ginagawa guys. So, ayan, for the Kobe beef and Wagyu steak dito sa Coromon Market. Baka naman frozen to. Hindi ko makuha. Isang daputan lang daw dami. Pwede ba kamay lang? I mean, walang gloves? Naka-record na yan. So guys, nandito tayo ngayon sa Coromon Market in Osaka, Japan. And gusto nila kumain ng steak and Wagyu beef. So meron ditong pa-challenge. Isang dakot na ganon, 3,000 yen. So depende sa kung gaano kadami yung madadakot mo. Yun yung kakainin mo. Isang dakot lang. So kailangan lakihan natin yung dakot. Hindi ba tigas na boss? Kasi baka hindi ko makuha. Tapos wala daw time na galingan mo. Pwede ba ipunin ko muna? Kausapin natin si Kuya. Ipunin ko muna. Kuya, pwede ko ipunin muna bago ko dakutin? Okay, sige. Okay, so i-reshuffle muna natin guys. Kailangan hindi yung matigas. Hindi, kailangan hiwa-hiwalay siya. Kailangan hiwa-hiwalay siya tapos ayan. Tingnan mo kung gaano kadami. 3,000. Ayan guys. Yung Philippine, madaya ah. Game na? For 57 po. Yung dakot mo. Double. New record. Ha? Ay, dapat sinabi nyo. Uy, may top 1 o 1,000. 74 gram. Guys, ganito kadami. Yung nadakot natin for 3,000 yen. Ikaw, Pilipino. So exciting. Ang sarap guys. Video, hi muna kayo. Hi guys, andito na kami sa tren papuntang Kyoto. So, parang 1 hour yung biyahe, no? 1 hour yung biyahe papuntang Kyoto. From Osaka to Kyoto. Okay. So, malapit na kami sa Kyoto for our 5th, 6th, and 7th day.
train station, ang dami ring mga lockers in case may mga kailangan kang iwanan muna tapos babalikan mo na lang. Marami ring mga taxi. Pero actually mas mahal mag-taxi dito kaysa mag-train. Actually same din naman sa Manila. Mahal yung taxi kaysa sa train. Maganda lang dito. Maraming train station. So guys, kakarating na namin dito sa Kyoto train station. And medyo malapit dito yung hotel namin. So andito na kami sa Resi Stay. Counter pa lang to guys. Kasi from dito sa reception counter nila, pipick upin daw kami ng bus papuntang hotel. So 20 minutes pa daw, so pasok na kami sa taas reception. Ibang tower pala yung pinaka main accommodation. Hi guys! Welcome to my vlog. So yung DJI Osmo is nakakakinis siya. So kakatapos lang namin mag-check-in at pagligpit guys. Ngayon, para mabawasan na yung activity namin, bukas pupunta na kami ng Kyoto Tower. Pupunta kami ng Kyoto Tower para hindi na siya makasama sa activity namin bukas. Okay? So, either sasakay o maglalakad or bahala na kung ano. So, kasalukuyan po kami naglalakad ngayon papuntang Kyoto Tower. Ito po yung next generation of vlogger. Nasa harapan ko. So this is the road of Kyoto. Guys, tsaka kami pupunta sa Kyoto Tower. Kyoto Tower. So malapit na tayo sa Kyoto Tower. And ano tayo dito? Mga street nila. Dami inuman dito. Puro mga inuman. Ayan na siya, nakikita ko na. Nakikita ko na. Nakikita ko na. Ayan guys. Oh. Haba ng pila dito. Hindi ko alam kung ano meron. Sikat siguro na restaurant to. So andito na tayo sa
Observatory ng Kyoto Tower. Okay guys, papunta tayo ng Kyoto Tower. Awake on the floor, looking up, wanting more. This is so unreal. I must have been wrong. 'Cause your love is strong for him. Why would it not be? He's always there for you. I keep living alone. We're so far from home. Free, but ready to flee from this all. Hard to be standing on your own. Hard to be standing on your own. You knocked me down, swept my feet off the ground, left me on the floor. Hard to resist, got me looking like this. So, yan actually yung Kyoto Station. Kaya kami nanggaling kanina. Galing ng Osaka. So, ang daming taong pupunta dito. Ang daming taong nag-ano dito. Dito tayo sa tower ng Kyoto. Check naman natin dito. Hard to be standing on your own. Hard to be standing on your own. Left on the floor, looking up, wanting more. This is so unreal. Out of my mind, how could I be so blind? How could I not see? So kakatapos lang namin guys sa Kyoto Tower Observatory. Mas maganda na puntahan siya dito ng gabi kaysa sa umaga para mas ma-appreciate niyo yung view. Kasi yung view niya is buong city ng Kyoto. So recommended to go between 7 to 8 o'clock kasi hanggang 8:30 lang siya. So right now, first night namin dito sa Kyoto, kakain muna kami ng dinner and then babalik na ng hotel kasi tomorrow, whole day kami sa Kyoto itinerary. But ready to flee from this all. Hard to be standing on your own. So habang pumipila yung mga girls doon sa restaurant na kakainan namin, pupunta muna kami ng train station kasi may mga libreng voucher yung Klook para sa bus and train ticket. So, pipick upin muna namin para tomorrow magamit namin sa activity namin sa around Kyoto. Ito lang siya, malapit lang dito. So, hindi namin naabutan yung bus information center para pick upin sana yung ticket namin for the voucher sa Klook. Nagsara na.
Kyoto. Ayan sila, naka-order na sila. Ayan. Ano order niya? Uy, may order si Ella. Grilled chicken. So guys, kakatapos lang namin mag-dinner at bigla akong sinigawan dahil ano ba yan kayo? So kakatapos lang namin mag-dinner and walang ginawa itong mga kasamahan namin kundi maglakad na maglakad, nakakapagod. Ayan no, lakad ng lakad, sakit na ng pako. Nahanap nila yung Don Quixote something. Mamimili daw sila ng kung ano-ano. So, kakatapos na namin mag-dinner guys. Sa loob ng 4 nights and 5 days. Grabing itim ko na. Wala silang ginawa dito kundi maglakad na maglakad. Sobrang sakit na ng pako. Grabe sila oh. Kakatapos na mag-dinner niyan. Tapos lakad na naman. Puro lakaran dito. Siguro yung nalakad namin mga 2 kilometer to 3 kilometer na siguro ay. So finally guys, pauwi na kami. After nila mamili ng mga kung ano-ano na hindi naman kailangan. So, time check almost 11 o'clock at naglalakad kami ng magkahaba-haba. Ay, magtatayo. And then ito naman yung mahilig mag-shopping. Hirap na hirap magdala. Hindi na bata yung sinakay sa stroller guys. Mga pinamili na. So, andito ulit kami sa Family Mart bago pumasok ng hotel para mamili ng water. And dito na rin kami namimili ng aming breakfast. Normally, ito yung mga binibili namin. Yan. Ang dami actually. Ayun pa oh. So, maraming option. Saro lang. Bago, kasi walang tubig sa hotel.